Isinulat ko ang aking resume para sa pangarap kong trabaho, ang trabahong hindi ako qualified. Gumugol ako ng maraming oras sa pagpeperpekto nito. Pinapakita ang aking sarili na sapat para sa trabahong lubos kong ninanais, pero hindi ko inaakala na makukuha ko talaga. Pagkatapos ay tinitigan ko ang send button ng 20 minuto at isinara ko ang aking laptop nang hindi ko i-click. Sino ba akong niloloko? Wala akong sapat na karanasan. Isang linggo pagkatapos, tumunog ang aking telepono. Hi, ito si Thomas mula sa Wildwood Sanctuary. Natanggap namin ang iyong resume at gusto naming makita ka para sa panayam. Naguluhan ako. Hindi ko na ipadala ang resume na yon, pero pumunta ako pa rin dahil sa kuryosidad. Ang nakita ko roon ay nagpatahimik sa akin. Bago tayo magsimula, nakatanggap ka na ba ng pagkakataon na sa tingin mo hindi mo deserve? I-drop ang iyong sagot sa comments sa ibaba. At kung mahal mo ang mga kwento tungkol sa pagkuha ng panganib, paghahanap ng layunin, at pakikipaglaban para sa iyong pangarap, pakikalmahan mong mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang susunod namin. Ngayon, hayaan mo akong dalhin ka pabalik sa gabing isinulat ko ang resume para sa imposible kong trabaho. Nagtatrabaho ako bilang operations manager sa isang logistics company sa Minneapolis, pinapangasiwaan ang supply chains, pinamamahalaan ang mga padala at pinapa-optimize ang mga ruta. Nagbibigay ito ng matapat na sahod na may magandang benepisyo, matatag ito, respetado. Ipinagmamalaki ng aking mga magulang ang karera ng kanilang anak na babae, pero hindi ito ang pinapangarap ko noong iniisip ko ang sarili ko sa edad na 32. May degree ako sa biology. Nakagraduate ako 10 taon na ang nakalipas na may pangarap na magtrabaho sa conservation, tulungan ang pagprotekta sa mga endangered species at gumugol ng araw ko sa labas kaysa sa fluorescent lit offices. Pero ang mga trabaho sa conservation ay mapagkumpetensya at madalas na mababa ang sahod. At pagkatapos ng maraming taon ng nabigong pagsubok, kinuha ko ang logistics job pansamantala. At nandyan pa rin ako, gumugugol pa rin ng weekend sa hiking mag-isa, nagvo-volunteer paminsan-minsan sa lokal na nature center, nangangarap ng buhay na kinumbinsi ko ang sarili kong hindi ko makakamit. Sa isang Huwebes ng gabi sa huling bahagi ng Setyembre, nag-scroll ako sa aking telepono pagkatapos ng isa pang nakakapanghina ng kaluluwa na araw ng pag-optimize ng delivery schedules. Nag-click ako sa conservation job board na binibisita ko minsan kapag kailangan kong pahirapan ang sarili ko sa mga sulyap sa buhay na hindi ko nabubuhay. At nakita ko ito. Hinahanap ang Conservation Coordinator sa Wildwood Sanctuary, full-time na posisyon na nangangasiwa sa wildlife rehabilitation programs, educational outreach, at conservation partnerships. Hinahanap ang kandidatong may background sa biology, karanasan sa program management at passion para sa wildlife conservation. Matatagpuan sa Boundary Waters Region ng Northern Minnesota, nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso. Ito na. Ito ang trabaho. Lahat ng pinapangarap ko na nakabalot sa isang posting. Nag-click ako sa kanilang website. Ang Wildwood Sanctuary ay isang 400-acre na wildlife rehabilitation center at nature preserve mga 2 oras hilaga ng Minneapolis. Inililigtas nila ang mga nasugatan na wildlife, inire-rehabilitate at inilalabas muli sa kalikasan kapag posible. Nagpapatakbo rin sila ng educational programs para sa mga paaralan at publiko. Ang mga larawan sa website ay nagpapakita ng mga kagubatan at parang rehabilitation facilities na may mga agila at kuwago at mga soro. Mga staff na maingat na nag-aalaga sa mga nasugatan na hayop. Mukhang paraiso ito. Pagkatapos ay binasa ko ng mabuti ang mga kinakailangan sa trabaho. Minimum na 5 taong karanasan sa conservation o wildlife management. Master's degree na preferred. Proven track record sa program development at grant writing. Established relationships sa loob ng conservation community. Bumagsak ang aking excitement. May degree ako sa biology, pero bachelor's lang at 10 taon na ang nakalipas. May program management experience ako, pero sa logistics, hindi sa conservation. Hindi pa ako nakasulat ng grant sa buhay ko. Wala akong koneksyon sa conservation world maliban sa pagvo-volunteer ng ilang oras bawat buwan sa nature center. Hindi ako qualified, hindi kahit malapit.
Pero may isang bagay na nagpa-open sa akin ng bagong document at nagsimulang magsulat ng resume. Gumugol ako ng 3 oras dito. Pinakita ko ang aking logistics experience bilang program coordination at stakeholder management. Binigyang diin ko ang aking biology background at ang conservation coursework na ginawa ko. Detalye ko ang aking volunteer work. Pinapakita itong mas substantial kaysa sa tunay. Sumulat ako ng cover letter na tapat tungkol sa aking unconventional path, pero passionate tungkol sa aking commitment sa conservation. Pagkatapos, may resume ako na tapat, pero ipinakita ako sa pinakamabuting posibleng liwanag. Maganda ito, baka sapat na. Binuksan ko ang email application, inattach ang resume at cover letter, isinulat ang email address mula sa job posting. Pagkatapos ay tinitigan ko ang send button. Sa loob ng 20 minuto, tinitigan ko ito. Ang cursor ko ay nakahover sa button. Ang daliri ko ay hinawakan ng trackpad, handa ng i-click. Pero hindi ko magawa dahil ang pag-send nito ay nangangahulugang harapin ang rejection. Nangangahulugan ito na may babasa sa Wildwood Sanctuary ng aking maingat na ginawang resume at makikita ang totoo, na isa lang akong desperate logistics manager na may lumang biology degree at malalaking pangarap. Sino ka ba niloloko, Nina? Sabi ko ng malakas sa aking walang laman na apartment. Hindi ka qualified para dito. Hinahanap nila ang may tunay na karanasan, tunay na credentials, hindi ang nagko-coordinate ng truck routes at nagvo-volunteer sa nature center. Isinara ko ang laptop nang hindi ko na ipadala ang email, isinave ang draft, pero hindi na ipadala. Pagkatapos ay natulog ako na parang duwag. Ang susunod na linggo ay partikular na brutal sa trabaho. Nag-i-implement ang aking kumpanya ng bagong software system na hindi gumagana ng tama. At gumugol ako ng 60 oras sa pag-troubleshoot ng mga issue, pakikipagharap sa galit na warehouse managers, at pag-upo sa walang katapusang meetings tungkol sa optimization metrics na hindi ko kayang pakialaman. Sa susunod na Huwebes, eksaktong 1 linggo pagkatapos kong isulat ang resume, pagod na pagod ako at natalo, tinatanong ang bawat desisyon na nagdala sa akin sa buhay na hindi ko kilala. Doon tumunog ang aking telepono na may number na hindi ko kilala. Hello? Hi, ito ba si Nina Hartley? Oo, ito si Nina. Great, ito si Thomas Reed. Ako ang director sa Wildwood Sanctuary. Natanggap namin ang iyong resume para sa conservation coordinator position at kailangan kong sabihin, talagang na-impress kami. Gusto naming makita ka para sa panayam sa Sabado kung available ka. Parang binato ako ng truck. Sorry. Pwede mo bang ulitin? Natanggap namin ang iyong resume at gusto naming i-interview ka para sa posisyon. Interesado ka pa ba? Dapat may pagkakamali. Hindi ko na ipadala sa inyo ang resume? May pause? Hindi? Nandito ito, resume at cover letter mula kay Nina Hartley, natanggap noong nakaraang Huwebes. Malakas na biology background, program management experience, passion para sa wildlife conservation. Ikaw yon, di ba? Oo, sumulat ako ng resume, pero hindi ko na ipadala. Nasa drafts folder ko pa. Well, may nagpadala nito at talagang interesadong makilala ka maliban kung hindi ka na interesadong sa posisyon. Nag-iisip ako ng mabilis. Walang sense ito. Na-save ko ang resume bilang draft. Hindi ko na-click ang send. Sinuri ko ng maraming beses sa nakaraang linggo at nasa drafts pa rin ito na hindi na ipadala. Pero mukhang nakarating ito sa Wildwood Sanctuary. Interesado ako. Narinig ko ang sarili kong sabi, talagang interesado ako. Excellent. Pwede ka bang dumating sa Sabado ng umaga? Sabihin nating 10 tacos km? Bibigyan kita ng tour sa facility at makakapag-usap tayo tungkol sa posisyon. Oo, kaya ko iyon. Binigyan niya ako ng address at directions. Binaba ko ang tawag, agad na binuksan ang laptop at sinuri ang email. Nandoon pa ang draft. Ang resume, ang cover letter, eksaktong tulad ng isinulat ko. Wala sa sent folder, walang record na naipadala. Pero sinabi ni Thomas na natanggap nila ito noong nakaraang Huwebes, ang eksaktong araw na isinulat ko ito. Tinawagan ko ang aking best friend na si Rachel. May imposible lang na nangyari. Nag-resign ka na ba sa trabaho mo? Hindi, pero baka. Ra, sumulat ako ng resume para sa conservation job noong nakaraang linggo.
Trabaho na talagang gusto ko, pero hindi ko inaakala na qualified ako. Isinulat ko ang buo, pero hindi ko na ipadala. Nag-chicken out ako. Okay. Tinawagan ako ng isang lalaki mula sa organisasyong iyon. Sabi niya, natanggap nila ang aking resume at gusto nila akong i-interview. Pero isinusumpa ko sa Diyos, hindi ko na ipadala. Nasa drafts pa rin. Baka na ipadala mo at nakalimutan mo. Baka pagod ka. Hindi ko nakalimutan. Tinitigan ko ang send button ng 20 minuto at isinara ko ang computer nang hindi ko i-click. Naalala ko ng malinaw dahil naramdaman kong duwag ako. Paano nila nakuha? Wala akong ideya pero pupunta ako sa interview sa Sabado. Ito ang pinakakakaibang technical glitch kailanman o sinasabi sa iyo ng universo ang isang bagay. Hindi ako naniniwala sa universo na nagsasabi ng mga bagay. Baka dapat mo simulan. Sa Sabado ng umaga, nag-drive ako ng 2 oras hilaga sa lalong rural at magandang terrain. Ang Minneapolis ay nagbigay daan sa maliliit na bayan na nagbigay daan sa kagubatan at lawa. Ang directions ay dinala ako sa isang paikot-ikot na kalsada sa makapal na gubat hanggang sa makarating ako sa hand-carved wooden sign, Wildwood Sanctuary, Wildlife Rehabilitation and Conservation. Ang driveway ay humantong sa isang cluster ng mga gusali, isang pangunahing lodge-style structure, ilang mas maliit na gusali na mukhang rehabilitation facilities, at lampas doon, daan-daang ektarya ng preserved forest. Mas maganda pa ito kaysa sa mga larawan sa website. Nagpark ako at naglakad sa main building, ang tiyan ko ay buhol ng nerbiyos at kalituhan. Isang lalaki sa kanyang 50s na may graying hair at mabait na mata ang sumalubong sa akin sa pinto. Nina, ako si Thomas Reed. Salamat sa pagpunta mo. Salamat sa pag-imbita bagaman. Naguguluhan pa rin ako kung paano ninyo nakuha ang aking resume. Tumawa si Thomas. Misteryoso ang teknolohiya, di ba? Halika, ipapakita ko sa iyo ang paligid bago tayo mag-usap. Dinala niya ako sa tour ng facility. Ang main building ay may offices, educational center na may displays tungkol sa lokal na wildlife at isang maliit na gift shop. Sa likod nito ay ilang rehabilitation buildings, malalaking naturalistic enclosures kung saan ang mga nasugatan na hayop ay makakabawi sa kondisyon na malapit sa kanilang natural habitat. Sa ngayon, nag-aalaga kami ng 2 bald eagles. Ito ay lumipad sa power line, nabali ang pakpak. Nagtatrabaho kami sa kanya ng 3 buwan, halos handa na para sa release. Tiningnan ko ang malaking ibon na nakaperch sa sanga, ang matinding mata nito ay nakatingin sa amin. May humigpit sa aking dibdib sa emosyon. Totoo ito. Ito ang trabahong pinapangarap ko. Nakita namin ang mga soro na nagpapagaling mula sa vehicle injuries, isang kuwago na may nasirang mata, ilang fawns na naulila at inihahanda para sa eventual release. Bawat hayop ay may kwento, treatment plan, pagkakataon na bumalik sa kalikasan. Mayroon din kaming education programs. Patuloy ni Thomas habang naglalakad. Ang mga school groups ay pumupunta para sa tours at programs tungkol sa wildlife at conservation. Nagdo-donate kami ng community outreach, nagtratrabaho sa ibang conservation organizations, nagko-coordinate sa state wildlife agencies sa rehabilitation protocols. Ito ang lahat ng pinapangarap ko, lahat ng iyon. Pero habang naglalakad, napansin ko rin ang iba pang bagay. Nagbabalat na pintura sa ilang gusali, bakod na kailangang ayusin, equipment na mukhang luma at pinagsama-samang. Ang mga staff na napadaan namin, 3 lang, mukhang pagod at overworked. Bumalik kami sa office ni Thomas sa main building. Punong-puno ito ng mga papel, grant applications at mga larawan ng mga hayop na matagumpay na na-release. Nina, magiging tapat ako sa iyo dahil kung magtatrabaho ka rito, kailangan mong malaman kung ano ang pinapasukan mo. Bumaba ang aking tiyan. Okay, ang Wildwood Sanctuary ay gumagana ng 25 taon. Sa karamihan ng panahon, financially stable kami. Hindi mayaman, pero stable. Pero 3 taon na ang nakalipas, nawala ang aming pinakamalaking private donor. 2 taon na ang nakalipas, pinutol ang major state grant na umaasa kami. Noong nakaraang taon, umalis ang aming conservation coordinator, ang posisyong pupunan mo para sa mas magandang bayad na trabaho at hindi namin mapapalitan. Kinuha niya ang isang folder,
Ipinakita sa akin ang budget spreadsheet na walang kahulugan sa akin, pero malinaw na kakilakilabot para sa kanya. Nasa gulo kami. Meron kaming 6 na buwan ng operating funds. Kung hindi kami makakakuha ng significant new funding sa Marso, kailangan naming isara. Ang mga hayop sa rehabilitation ay ililipat sa ibang facilities kung makakahanap ng space. Lahat ng itinayo namin ay mawawala. Parang sinuntok ako. Kakilakilabot iyon. Oo, at sinasabi ko ito sa iyo dahil ang taong nasa coordinator position ay hindi lang namamahala ng programs. Tinutulungan nilang iligtas ang lugar na ito. Kailangan namin ng taong makakasulat ng grants, mag-cultivate ng donors, gumawa ng programs na nag-generate ng revenue, magbuo ng partnerships sa ibang organizations. Kailangan namin ng taong makakatulong sa amin na makahanap ng paraan para mabuhay. Tiningnan niya ako ng direkta. Ang iyong resume ay nagpapakita ng program management experience. Alam mo kung paano mag-coordinate ng complex operations, manage stakeholders, solve logistical problems. Ito ang eksaktong skills na kailangan namin ngayon. Pero Nena, kailangan kong maging tapat. Hindi ito magiging madali. Ito ang isa sa pinakamahirap na trabaho na magkakaroon ka at walang garantiya na magtatagumpay tayo. Dapat matakot ako. Dapat salamat ako ng magalang at umalis. Pero sa halip, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa maraming taon. Kailangan mong magsimula kaagad, nauubos na ang oras. Makakapagbigay ako ng 2 weeks notice sa kasalukuyang trabaho ko. Magsisimula sa loob ng 3 linggo. Maligayang pagdating sa Wildwood Sanctuary. Nina, sana alam mo kung ano ang pinapasukan mo. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Ang aking unang araw ay Lunes, sa kalagitnaan ng Oktubre. Binigyan ako ni Thomas ng desk sa shared office space. Ipinakilala sa maliit na staff. Si Harry ang wildlife veterinarian, si Claire na namamahala sa rehabilitation facilities, at si Jerry na humahawak sa maintenance at facilities. At ibinigay niya sa akin ang isang stack ng mga papeles. Ito ang mga grant applications na due sa susunod na 3 buwan. Ito ang aming kasalukuyang education programs at attendance numbers. Ito ang mga contact sa ibang conservation organizations. At ito ang aming donor database kung ano man ito. Tiningnan ko ang overwhelming pile ng mga papel at naramdaman ang unang flutter ng totoong panic. Saan ako magsisimula? Saan mo sa tingin mo magkakaroon ng pinakamalaking impact ng mabilis? Kailangan namin ng pera, Nina. Iyon ang bottom line. Lahat ng iba ay secondary sa pagpapanatili ng ilaw. Sa susunod na 2 linggo, gumugol ako ng 12 oras na araw na sinusubukang unawain ang saklaw ng pinasukan ko. Hindi pa ako nakasulat ng grant proposal sa buhay ko, pero ngayon, responsable ako sa applications, sa maraming foundations, bawat isa ay may iba't ibang requirements at deadlines. Hindi pa ako nakagawa ng fundraising, pero ngayon dapat ay mag-cultivate ako ng donor relationships at mag-organize ng fundraising events. Hindi pa ako namahala ng educational programs, pero ngayon ako ang in charge ng school visits at public programs. Araw-araw ay natutuklasan ko ang mga bagay na hindi ko alam kung paano gawin. Isinumiti ko ang aking unang grant application 3 linggo pagkatapos isang proposal sa Regional Conservation Foundation na humihingi ng $75,000 para sa operational support. Gumugol ako ng 40 oras dito, researching, writing, editing. Sa tingin ko maganda ito. Tinanggihan ito sa loob ng 1 linggo. Ang feedback: proposal lacks specific programmatic outcomes and measurable impact metrics. Hindi ko pa lubos na naiintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Nag-organisa ako ng educational event para sa lokal na paaralan, umaasa na madagdagan ang program participation at makabuo ng revenue mula sa attendance fees. Nagdisenyo ako ng activities, gumawa ng promotional materials, nag-coordinate sa teachers, 4 na paaralan ang nag-sign up, 2 ang nag-cancel sa huling minuto. Ang event na pinlano ko para sa 50 estudyante ay may 12 attendees. Talo kami ng pera. 3 linggo sa trabaho, may emergency. Isa sa mga bald eagles, ang nakita ko sa interview day, ay nagkaroon ng serious infection. Kailangan ni Harry ng specific antibiotic agad, pero naubos na at wala kaming budget para sa higit pa.
Pwede ba nating i-order? Tanong ko, hindi nang walang approval. Kailangan ni Thomas na mag-sign off sa anumang unbudgeted expenses over $100 at nasa meeting siya sa city ngayon. Hindi ma-reach. Magkano ang antibiotic? $250. Nagdesisyon ako. I-order ito. Aayusin ko ang approval mamaya. Mukhang hindi sigurado si Harry pero tinawag niya ang order. Nakakuha ang eagle ng gamot at gumaling. Pero nang malaman ni Thomas, hinila niya ako sa kanyang office. Nina, pinahahalagahan ko ang iyong initiative pero hindi tayo makakagawa ng unbudgeted purchases nang walang discussion. Nasa razor-thin margins tayo. Bawat dolyar mahalaga. Kailangan ng eagle ng gamot. Alam ko at tama ang desisyon mo para sa hayop, pero kailangan mo ring unawain ang financial reality. Balansin natin ang pagpapanatili ng buhay ng mga hayop at ng sanctuary. Parehong mahalaga. Lumabas ako sa office niya na parang nabigo ulit. Isang buwan sa trabaho, narinig ko ang isang usapan na hindi dapat marinig. Nagtatrabaho ako ng huli, nag-o-organize ng files sa shared office space. Si Thomas at Harry ay nasa office ni Thomas na bahagyang bukas ang pinto. Malinaw na iniisip nilang sila lang sa building. Sinusubukan niya. Nakikita ko kung gaano siya kahirap magtrabaho. Pero qualified ba siya? Tanong ni Harry kay Thomas. Hindi pa siya nakagawa ng ganitong trabaho. Bawat grant na isinumiti niya ay tinanggihan. Ang kanyang fundraising event ay disaster. Wala siyang connections or experience na kailangan natin. Nauubos na ang oras at hindi ako sigurado kung kaya niya ito. Wala kaming ibang options. Walang iba na nag-apply para sa posisyon. Baka dapat hinanap pa natin ng 6 na buwan habang sinusunog ang natitirang funds. Si Nena ay may program management skills. Naiintindihan niya ang operations. Matututo siya ng conservation-specific stuff. Paano kung hindi siya matuto ng mabilis? Katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Thomas, kung gayon, magkakaroon tayo ng mas malaking problema kaysa kung sino ang coordinator natin. Lumabas ako ng tahimik sa back door. Sumakay sa kotse at umiyak ng 20 minuto sa parking lot. Tama sila. Hindi ako qualified. Natututo ako, pero hindi sapat ang bilis. Bawat grant rejection, bawat nabigong initiative, bawat pagkakamali ay patunay na hindi ako nababagay dito. Ang resume na misteryosong dumating sa desk ni Thomas ay hindi destiny. Ito ay pagkakamali. Isang cosmic error na naglagay sa akin sa posisyong hindi ako handa at nagbigay sa akin ng responsibilidad para sa isang bagay na mabibigo ako. Kinabukasan, nag-sick call ako. Ginugol ko ang araw sa apartment na nirentahan ko sa pinakamalapit na bayan, nakatitig sa job boards, nagtataka kung dapat ko lang umalis bago ako mapatalsik. Malamang natatanggapin ako muli ng dating kumpanya ko. Makakabalik ako sa buhay na kilala ko, sa trabahong qualified talaga ako. Pero ang pag-iisip na bumalik sa pag-optimize ng delivery routes at pag-upo sa meetings tungkol sa supply chain efficiency ay nagdudulot ng physical na sakit sa akin. Sa loob ng 2 araw, nanatili akong malayo na paralisado ng indecision at self-doubt. Sa ikatlong araw, dumating si Rachel na may kape at pinilit akong magsalita. Hindi ako qualified. Sinabi ko sa kanya na nabibigo ako. Narinig ko silang nag-uusap kung hindi ako sapat para sa trabahong ito, at tama sila. Akala ko ito ang meant to be, ang resume na misteryosong dumating, pagkuha ng trabaho. Parang destiny, pero mali ako. Weird coincidence lang. At ngayon ay nasobrahan ako. Kaya, aalis ka? Hindi ko alam, baka dapat. Nena, mahal mo ba ang trabaho? Hindi iyon ang point. Eksaktong iyon ang point. Mahal mo ba? Naisip ko ang eagle na nagpapagaling mula sa wing injury, ang educational program na idinisenyo ko na nabigo, pero nagpangiti sa 12 kids na dumalo sa excitement tungkol sa wildlife. Ang umagang ginugol ko sa pagtulong kay Harry na suriin ang fox kit, hawak ang maliit na nilalang habang sinuri niya ang injuries. Oo, sabi ko ng mahina. Mahal ko ito higit pa sa anumang minahal ko. Pagkatapos ay itigil ang awa sa sarili at alamin kung paano maging magaling dito. Iniwan niya ako niyan. Ginugol ko ang gabi na iyon sa paggawa ng bagay na dapat kong ginawa mula sa simula. Research. Tunay na research
nakahanap ako ng online courses sa grant writing at nag-enroll sa dalawa. Nag-reach out ako sa coordinators sa ibang wildlife sanctuaries at tinanong kung pwede ko silang tawagan para sa payo. Sumali ako sa conservation professional groups online at nagsimulang magtanong at nag-practice. Rewrote ko ang aking rejected grant proposals. Pinag-aaralan ang successful applications mula sa ibang organizations. Natutunan ang language at structure na gusto ng funders. Sa Lunes ng umaga, nag-drive ako pabalik sa Wildwood Sanctuary. Nakita ko si Thomas sa kanyang office. Kailangan nating mag-usap, sabi ko. Tumingin siya ng may pag-aalala. Nina, kung ito ay tungkol sa narinig mo, tama ka. Hindi ako qualified para sa trabahong ito. Hindi pa, pero gusto ko. Bigyan mo ako ng 3 buwan pa. Magtatrabaho ako ng walang sahod kung kinakailangan. Gagawin ko ang lahat, pero bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan na matututo ako ng mabilis upang tulungan na iligtas ang lugar na ito. Pinag-aralan ako ni Thomas ng matagal. Hindi mo kailangang magtrabaho ng walang sahod. Pero Nina, ang 3 buwan ay magdadala sa atin sa Enero. Kung wala tayong significant funding sa oras na iyon, magsisimula tayong mag-shutdown sa Pebrero. Talaga bang makakagawa ka ng malaking pagkakaiba sa 3 buwan? Hindi ko alam, pero susubukan ko. Tumango siya ng dahan-dahan. Kung gayon, subukan natin ng sama-sama. Ang susunod na 3 buwan ay pinakamahirap sa buhay ko. Patuloy akong nagtatrabaho. 12-14 oras na araw. Kinuha ko ang online grant writing courses sa gabi. Nag-reach out ako sa bawat conservation organization, bawat foundation, bawat potential donor na makikita ko. Rewrote ko ang rejected grant proposals. Pinag-aaralan ang successful applications mula sa ibang organizations, natutunan ang language at structure na gusto ng funders. Isinumiti ko ang 6 na grant applications sa Nobyembre. 4 ang tinanggihan, pero 2 ang naaprubahan. Nag-organisa ako ng December fundraising event, holiday open house na may tour sa sanctuary, opportunities na mag-adopt ng animals sa rehabilitation, mag-donate monthly sa specific animal at silent auction. Natuto ako mula sa unang failure. Sa pagkakataong ito, nag-reach out ako sa local media, nag-partner sa community organizations, nag-alok ng free admission para sa mga bata. 200 katao ang dumating at nakapag-raise kami ng $8,000 sa isang araw. Sa Enero, nag-launch ako ng crowdfunding campaign. Nagkuha ako ng photos at videos ng mga hayop sa rehabilitation na nagdi-document ng kanilang kwento. Gumawa ako ng campaign page na pinamagatang Save Wildwood, Give Wildlife a Second Chance, at ibinahagi ito sa lahat. Lokal na nag-viral ang campaign. Ang kwento ng sanctuary na lumalaban para mabuhay ay nag-resonate. Nag-share ang mga tao, nag-donate, nag-spread ng salita. Nagustuhan ito ng mga paaralan. Sa katapusan ng Enero, umupo ako sa office ni Thomas na may spreadsheet na ginugol ko ng mga araw sa pagpeperpekto. Ito ang aming secured funds, sabi ko. Itinuro ang mga numero, grants, donations, ang crowdfunding campaign, projected revenue mula sa bagong school partnership program. Sapatos para mag-operate ng isa pang 18 buwan at may momentum tayo. Ang crowdfunding campaign ay nagpapakita na sinusuportahan ng komunidad ang lugar na ito. Maaari nating buuin iyon. Tiningnan ni Thomas ang mga numero ng matagal. Pagkatapos ay tiningnan niya ako. Nina, nang una kang dumating, hindi ako sigurado kung kaya mo ang trabahong ito. Desperado ako na kumuha ng chance, pero hindi ako confident. Sorry ako doon. Tama kang magduda sa akin. Hindi ako handa. Pero ginawa mo ang sarili mong handa. Matuto ka ng mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Mas nagtrabaho ka ng mas mahirap kaysa sa sinuman. Hindi mo lang kinuha ang trabahong ito. Pinaglaban mo ito. Pinatunayan mo na deserve mo ang pagkakaroon dito. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha. Hindi ko mapapayagan na isara ang lugar na ito. Hindi ko mapapayagan na mabigo. Hindi ito mangyayari dahil sa iyo. 3 buwan pagkatapos, sa isang maliwanag na umaga ng Abril, tumayo ako sa isa sa rehabilitation enclosures kasama sina Harry at Thomas. Ang bald eagle, ang nakita ko sa interview day, ang nagkaroon ng infection crisis, ay handa na para sa release. Inimbitahan namin ang lokal na elementary school class na nag-aaral ng eagles.
30 excited na bata ang nakatayo sa safe distance, nanonood habang maingat kong binuksan ang enclosure door. Tiningnan ng eagle ang amin, ang bukas na pinto, ang langit sa labas. Pagkatapos ay binuka niya ang malalaking pakpak at lumipad sa hangin. Nag-cheer ang mga bata. Umiiyak ako. Inilagay ni Thomas ang kamay sa balikat ko. Ito ang dahilan kung bakit ginagawa natin ito, sabi niya ng mahina. Ang moment na ito. Mamaya sa araw na iyon, umupo ako sa aking office, ang aktwal kong office na ngayon. Isang maliit na kwarto na nilinis ni Thomas para sa akin nang dumaan ang financial crisis. At tiningnan ang larawan na pinrint at frame ko. Ito ang resume, ang isinulat ko at hindi na ipadala, ang misteryosong dumating sa desk ni Thomas. Tinanong ko ulit siya tungkol dito mga buwan pagkatapos kong magsimula. Thomas, seryoso, paano mo nakuha ang aking resume? Sinasuri ko ang email ko ng daan-daan. Hindi ko na ipadala. Kinuha niya ang isang file, ipinakita ang printout. Dumating ito sa aking desk isang umaga, nakaupo lang doon nang dumating ako. Walang email, walang envelope, walang paliwanag, resume mo lang na nakaprint sa regular na papel. Akala ko baka may dala mula sa board namin, pero walang nakakaalam. Imposible iyon. Alam ko, pero nena, tumigil na ako sa pagtatanong. Baka glitch, baka naipadala mo at nawala ang lahat ng record. Baka nawawala ang isip ko. Pero kahit paano ito nakarating, nagpapasalamat ako. Hindi ko pa rin alam kung paano nangyari. Technology glitch, cosmic intervention, or isang bagay na hindi ko maiintindihan. Pero tama si Rachel. Naniniwala man ako sa universo o hindi, may nagtulak sa akin patungo sa lugar na ito. Hindi para bigyan ako ng perpektong buhay, hindi para gawing madali ang lahat, kundi para magbigay ng pagkakataon, isang bukas na pinto, pagkakataon na maging isang taong hindi ko alam na kaya ko. Ang trabaho ay hindi destiny sa sense ng inevitable effortless fate. Ito ay destiny sa sense ng potential. Ang potential na lumago, lumaban, patunayan ang sarili, magtayo ng makahulugang bagay. 6 na buwan pagkatapos kong magsimula sa Wildwood, naging malapit na kaibigan kami ni Harry, nagbobond sa shared love sa trabaho at shared experience ng desperate early months. Nakakuha ako ng kanyang respeto. Hindi naiintindihan ng aking mga magulang kung bakit ako kumuha ng pay cut para magtrabaho sa struggling wildlife sanctuary. Pero nang bumisita sila at makita akong nagtatrabaho kasama ang nasugatan na kuwago, nagpapaliwanag ng conservation principles sa grupo ng Fascinated Kids, nakita nila ang isang bagay na hindi nila nakita sa maraming taon. Masaya ako. 1 taon pagkatapos kong magsimula, ipinromote ako ni Thomas bilang Director of Conservation Programs at binigyan ng maliit na raise. Nakakuha kami ng multi-year grants mula sa 2 major foundations. Ang aming school partnership program ay lumawak sa 10 districts. Nagpaplano kaming magtayo ng bagong rehabilitation facility. Ang Wildwood ay hindi na lang nakaligtas. Thriving na ito. Destiny, natutunan ko, ay kapag nagkita ang opportunity at preparation. Kapag handa kang kumuha ng chance sa imposible. Kapag matapang kang magpakita kahit hindi ka pa handa at pagkatapos ay lumaban ng todo para maging handa. Ano ang naisip mo sa kwento? I-share ang iyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Kung gusto mo ang kwentong ito tungkol sa pagkuha ng panganib, paghahanap ng layunin, at pakikipaglaban para sa pangarap, pakikalmahan mong pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang meaningful stories araw-araw. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod na inspiring tale. Salamat sa panonood at makikita kita sa susunod